ka sa maayos na pagpapaliwanag. Okay? Na hindi pala alam ng ating mga kapatid sa Iglesia Katoliko na ang pamanhiin pala ay matinding pinagbabawal dahil yan ay prestigious belief na tinatawag mo occulticism. Ano daw ang pamanhiin? Ayon kay Miss Japina na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pamanhiin daw ay Babawal dahil yan ay prestigious belief. Prestigious belief. Ngayon lang ako nakarinig ng prestigious belief. Pamanhiin sa English, prestigious belief. Tinatawag mo occulticism. Occulticism daw. Ang prestigious belief, occulticism. Hindi po sa prestigious belief at occultism. Pero sa halip na magturo ka ng maayos galing sa Bible, ay nakikipagdebate ka. Tinuro po ba sa atin ng ating Panginoon Diyos na makipag-away sa ating mga kapatid? Ang pakipagdebate, hindi naman yan pakipag-away. Diba? Kung pakipag-away ang pakipagdebate, di po ba mga ministro sa Iglesia ni Manalo, nakipagdebate, ibig po ba sabihin nakipag-away sila? Ang The Revealers na unofficial na mga ngaral daw sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, nakipagdebate, nakipag-away ba sila? At ano pa sabi niya? Again, ang turo ng Panginoon Diyos, unang-una, mahalin mo ang iyong kaaway. Tama naman. Mahalin ang kaaway. Kaya panalangin natin na sana mabuksan ang kanilang isipan, lalo na sa mga pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pero sabi niya, di naman tinuturo daw sa Biblia yung pakipagdebate, parang di yata nabasa itong Acts chapter 18 verse 28. He would vigorously defeat Jews' arguments in public debate, using the scriptures to prove that Jesus was the Christ. Tatalakayin natin ito at ipagpatuloy natin, lalo na ang mga banat sa The Revealers at itong sabi ni Miss Jafina ng ANC na dapat daw umano ituro ng natin na ang superstitious beliefs ay ipinagbabawal. Matagal naman natin yung itinuturo ng superstitious beliefs ay ipinagbabawal talaga. Di po ba? At ito'y tatalakayin natin mga kapatid sa pagkakataong ito. Samahan niyo ko. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Muli, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. At sa pagkakataong ito, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang, kung bago ka lang, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi unalingan, Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Di natin layunin na makipag-away sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Maraming salamat po, God's Grace and Mercy Catholic dyan sa Hong Kong sa suporta. Kundi sa pagkakataong ito'y ating sasagutin mga kapatid. Itong matagal na banat nila sa pananampalatayang Katoliko. Alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talaga parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di ba matagal na ang panahon
ginagamit nila ang pagputol-putol sa mga aklat mismo na pinag-ari ng simbahang Katoliko. At dahil diyan, dami ding mga inosente na natangay. At ayon sa mga revelers na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, itong One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay isang utay-utay daw na pagdugtong, kaya parang inasimbol na sasakyan. Mali sila. Dahil sa kanilang argumento niyan, palpak sila batay sa aklat ni Felix Manalo. At ano yan? Mamaya. Ito ang argumento, pansinin ninyo. Una, ang argumento ng taga-The Revelers na Iglesia ni Manalo, mga kapatid, haba daw ang pangalan na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pagkatapos, nawala ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang isa lang sa pinagtataka ko, Kuya Siriac, ang haba-haba ng pangalan ng kanilang iglesia, yung mahalagang pangalan, yun pa ang nawala. Kung bakit? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mahalagang pangalan sa pagiging tunay na Kristiyano, Kuya Siriac, yun pa ang nawala. Oh, yan. Nawala daw ang mahalagang pangalan. Totoo ba yan? Mali. Bakit? Dahil kung tingnan natin, mga kapatid, ang mabasa sa aklat na palagi nilang ginagamit. Alam nyo ba kung ano yung mabasa? Ito po ang mabasa sa naturang aklat na palaging ginamit ng mga ministro at sa The Revelers. Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack sa pahina 191. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. But it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ano daw? Bakit nga ginawa nilang English? Ang sabi diyan, paglalarawan sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At alam nyo ba, sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko para tutulan ang simbahang Katoliko, mas lalong tumibay dahil sila mismo nagsusuwagan. At ano po ba yung pahayag pag nagsusuwagan? Kung pakinggan natin ang pahayag mismo ni Sandoval, pag nagsusuwagan daw, ibig sabihin, kung magsusuwagan, ito'y hindi tunay na iglesia. Si Sandoval mismo ang nagpahayag diyan. Sandali, hanapin natin yung pahayag ni Sandoval. Pag magsusuwagan, hindi tunay na iglesia. Pero, alam natin na basta kontra-kontra ang aral. Ito po si Sandoval. Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. So matatalino kayo. Masasabi ba natin na tunay na relihiyon ang kontra-kontra na aral?
Bakit kontra-kontra na aral? Una, mga mahal na kapatid, ang pahayag ng The Revealers ay noong 1870 at the Vatican Council gamit nila ang aklat na Discourses of the Apostles' Creed. Utay-utay daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack, noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriac, hindi Apo. biglaan. Hindi po. Nag-evolve parang Pokemon ba? Kaya ano? Nag-evolve daw parang Pokemon. Kung tignan natin, sino ba nag-evolve parang Pokemon? Mamaya, sisilipin natin. Alam nyo ba? Una, yung natalikod ang Iglesia ni Cristo. Kailan yan? Kailan yan umabot sa isip ni Felix Manalo? 1913 daw ayon sa kanilang pasugo. 1914, yon ang pagrehistro sa Securities and Exchange Commission. O sino ngayong nag-evolve? At meron pa mga evolusyon sa kanilang aral, mga kapatid. So, utay-utay. Ngayon, kung utay-utay 1870, binasa nila sa kanilang sulo, mga kapatid, na noong taong 325, meron ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero, nagsusuwagan kasi ang argumento ng mga ANC dahil, bakit? Ayon sa kaanib na yung munting kaalaman, kaanib ng Iglesia ni Cristo sa channel sa munting kaalaman, at hindi lang yan, ito pang isa na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church naging official 17th century daw. Ito. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din ng idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Oh, yun. Diyan mali ang mga kaanib sa Iglesia ni Manalo. Ang akala nila, mga kapatid, sa deklarasyon doon nagsimula sa deklarasyon ang aral kaugnay sa palatandaan ng tunay na Iglesia. Kundi sa deklarasyon, dineklara lang ng simbahan ang di mabagong katotohanan. Bakit? Mali sila. Mismo sa kanilang, sa aklat ni Felix Manalo, sulo. Taong 325 Anno Domini pa sa panahon ni Constantino, binanggit na ni Manalo na ang One Holy Catholic Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya, kung sa taong 325 at sabi naman
nitong mga kaanib na 17th century. Una, yung 1870, 17th century ba yan? Kontrahan na. 1870 ba sa kanilang, sa Aklat Katoliko, pero 17th century daw yan. Pangalawa, sa 17th century, nagiging official daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So therefore, bago ang 17th century, wala pa at hindi pa ginagamit ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero pakinggan natin ang The Revealers. Ito po ang pangalang Iglesia Katolika Apostolica Romana, para sa inyong kaalaman, masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Meron tayong sulo eh. Yan. Mabasa ninyo sa sulo, sa pahina 30, ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya kung ang argumento nila 1870, utay-utay daw umano mga kapatid, ang palatandaan ng tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit sa aklat ni Felix Manalo, 1870, ito pinakita nila, Iglesia Katolika Apostolica Romana. Ang sabi ng kanilang kaanib, bago ang 17th century, yung 1870, hindi yung 17th century. Bago daw ang 17th century, di pwedeng gamitin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana dahil lumabas lang ito 17th century daw. Pero anong sabi ng mga revealers? Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika. Ang may akda niyan ay si Felix Manalo na sa 325, sumipot daw ang bagong relihiyon. Ay, palagay natin na, di ba nagkontrahan? Sumipot. Yun ang pagkatatag, 325. Ano yung sinabi ni Parba na ang Iglesia Katolika ay tatag ni Ignacio? 110. Doon ba sa pagkatatag ni San Ignacio, kung yung sundin natin ang kanilang argumento, hindi sumipot? Okay, tuloy natin. Apostolica Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Tawa sila, sino ang sulpot? Malinaw kung sino ang sulpot. Ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila, na nakakita lang ng pangalan sa Biblia, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo, abay inaangkin na sila daw umano yun. Dami pang mga nagdala ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Dami. Na nauna pa sa kanila. Ibig ba sabihin, dahil sa pangalang Iglesia ni Cristo, yun na ang katibayan na tunay na? May nauna pa nila. Ngunit katulad din sa Iglesiang tatag ni Felix Manalo na umaangkin lamang sa hindi kanila. Tuloy natin. Sumipot eh. Yari diba? ka, Talibong. At saka bagong reliyon lang pala yan. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? So, yan. Patawa-tawa pa sila, di nila napansin, nagkontrahan na. Bakit nagkontrahan? Di ba sabi na ang Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana ay hindi umano lumitaw ang pangalan hanggang 1870 na ayon sa kanilang kasaba, 17th century. Pero, paano nila kontrahin itong nakasulat sa kay Felix Manalong sulo? Pahina 30. Pero paunahan na natin, Kuya Midan, baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, sinabi ni Caramel Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Yan. Sinabi ni Parba na itatag 110 sa panahon ni Ignacio.
baka umano pag kukontra-kontrahin, talagang nagkukontra-kontra na talaga. Bakit? Nagkontra-kontra. Di po ba ayon din ni Phil John Fuentes na ang simbahang Katoliko ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag na sa Pasugo Magazine yan. 1987, page 4. Phil John Fuentes, ito I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O see? 1st century. At ano pa? Ang sabi niya, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. So, yun ang sabi ng ministro nila. Ang simbahang Katoliko umiiral ngayon hindi dahil ito'y naitatag. Kaya kung sasabihin nila na ang simbahang Katoliko ay natatag sa panahon ni Emperador Constantino o kaya'y naitatag sa panahon ni Ignacio sa taong 110 Anno Domini. Hindi. Ang simbahang Katoliko ay umiiral sa panahong naitatag ito, 2nd century. Kung 2nd century, ano itong nasa Pasugo Magazine? Ninyo na ang sabi, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O di ba nagsusuwagan na ang simbahang Katoliko ay maibalik sa unang siglo. O, yan. Nagkukontrahan. At ano ang palatandaan pag ang isang sikta nagtuturo ng kontra-kontra, nagtuturo na nagsusuwagan? O ano ang sabi ni Sandoval kaugnay diyan? Pag nagtuturo daw umano ng kontra-kontra, ibig sabihin, hindi yan iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Si Mr. Sandoval mismo ang nagpahayag diyan na nauna na nating pinarinig sa inyo mga kapatid. No? Kaya, ang aral na kontra-kontra, napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. So matatalino kayo. Kaya, kung nagkontra-kontrahan, hindi yan tunay na relihiyon. Kaya huwag kayong magiging brainwash. Ano po ba yung brainwash? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. So ang maling ginagawa ng mga ngaral hindi makikita. Kaya nga, di ba ninyo nakikita na nagkontra-kontrahan na ano daw, 17th century, lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya wala pa at hindi pwedeng gamitin ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana before 17th century. Ang binasa nila, ang Discourses of the Apostles' Creed na nakasulat in 1870. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, 1870, 17th century ba yan? Mali. Balikan natin. Ano ang... Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip,
yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Oh, yan. Yun ang palatandaan ng brainwash. Kaya kontra-kontrahan. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Oh, hindi ginamit daw. 17th century pababa ang pangalan. Pero, taliwas naman sa binasa ng mga The Revealer sa aklat ni Felix Manalo. Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Kaya nga, binasa ko yan. At ginamit ko yan dahil ang argumento ninyo, bago ang 1870, yung isa naman, 17th century, doon lang lumabas opisyal ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya before 1870, di pa at wala pang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ngunit, sa aklat ni Felix Manalo, 325, nandan na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Tandaan ninyo, sa taong ito, wala pa ni isang protestante na tatag ng taong lumabas. Meron tayong sulo eh. Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot eh. Yari diba? ka, Talibong. At saka bagong relihiyon lang pala yan. Oh, yan. Bagong relihiyon pa lang umano. Yan. Natural si Felix Manalo ang nagsulat yan. Yung founder ninyo. Pero, pag sinabing bagong relihiyon, 325 kumpara sa 1914, alin ang bagong relihiyon? Ha? Pagkatapos, ginamit na ang bagong relihiyon, ano daw? Iglesia Apostolica Katolika Romana, taliwas ito sa kanilang pahayag na ang Iglesia Apostolica Katolika Romana dun lang sa 1870 lumabas. Okay, tuloy natin. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? Pero paunahan na natin, Kuya Midan, baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, sinabi ni Caramil Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. So, naitatag talaga umano ang Iglesia noong 110 AD kay Ignacio. So, kontra na naman. Bakit? Tingnan yung pasugo ninyo. Magbasa naman kayo sa pasugo ninyo. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. So, sino sa kanila kaya, sa palagay ninyo mga kapatid, ang nagsabi ng katotohanan? Sila si Parba, The Revealers, na ang simbahang Katoliko'y itinatag daw ni San Ignacio, samantalang ang kanilang pasugo magasin, ang simbahang Katoliko ay umiiral. At sinabi pa dito, and I strongly assert this, umiiral hindi dahil ito'y itinatag. O diba, nagkukontrahan na. So, kaya sa mga nagsubaybay natin, buksan niyo yung isipan ninyo. Huwag kayong brainwash, sabi ni Sandoval. Ito kasi sa panahon ni Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at sila ang
at ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Yan. Yun ang babaw. Nung nagsama na umano ang simbahan at ang imperyo, yon ang pagkatatag. Asan kaya nila kinalap yan? Na yung pagsasama sa imperyo, kung tingnan natin, mga kapatid, ang kasaysayan, napakalinaw na ang pagsama sa imperyo at iglesia, yon, Iglesia Katolika, yon ay palatandaan na victory of the church against the Roman persecution. Yun ang kasaysayan. At wala tayong mabasa sa kasaysayan. Bakit? Alam naman natin na ang simbahang Katoliko, before the conversion of Emperor Constantine, tinatawag na pre-Constantinian period, ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay na-develop doctrinal and organizational structure. Kung tingnan natin ang kasaysayan, gumamit sila ng kasaysayan, di po ba? Di tingnan natin ang kasaysayan. Ito po ang mabasa sa Encyclopedia, New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Anno Domini. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. Napansin nyo ba? Pre-Constantinian period, ibig sabihin, di pa na-convert si Emperador Constantino. So nag-exist na ang simbahan, mga kapatid. Pagkatapos, sinasabi nila na ang simbahan daw umano ay itinatag ni Constantino noong nagsama na. Mali. Dahil before Constantine, alam natin na ang paganismo, ang official state religion, ayon sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26, paganism was the official state religion. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. Ngayon, dahil mahilig silang umaangkin, mabasa lang Christian subjected to persecution. Ang tanong dito, sino itong Kristiyano? Sigurado tayo, hindi yan ang Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Dahil ang pinag-usapan natin sa history, sa panahon sa Roman persecution, 64 Anno Domini, during the time of Emperor Constantine, Emperor Caesar Nero. So, sino yung Kristyanismo na mariing tinutuligsa, pinipersecute? Ito po sa Europe Before Modern Times by O'Brien. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yun ang kasaysayan, no, sa persecution. Kaya, nung na-convert na si Emperador Constantino, yun ba ang pagkatatag? Hindi. Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, mga kapatid. World History by Lani Goldman, page 159.
In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made easier when the Roman Emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, the temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. So, itong conversion ni Emperor Constantine ay palatandaan, mga kapatid, na ang simbahan ay nanalo. Nanalo ang simbahan sa digmaan sa mga pagano. No? Kaya, kung balikan natin at tingnan natin ang mabasa sa Modern World by Beaton and Kaufman, pahina 37, ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Victory of Christianity. Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. Hindi po yung pagkatatag, kundi ang pagpanalo sa simbahan sa persecution ng mga paganismo noon. Oo, kasi merong mga awayan ng mga arsobispo dyan, kagaya nila Arios. No na, may awayan daw umano ng mga arsobispo kagaya ni Arios. Kahit kailan si Arios, hindi yan naging arsobispo. Si Arios ay hindi arsobispo. Di ba? Yung mga yan, kontra-kontrahan sila. Ang ibig lang sabihin yan, nagkaroon na ng kapangyarihan ang Iglesia Katolika niyan. So ang ibig sabihin umano, nagkaroon ng kapangyarihan. Hindi ang pagkatatag. Kundi, ang simbahang Katoliko, opisyal na ideklara ni Emperador Constantino as state official religion of the Roman Empire, because before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the official state religion. Kaya, nang na-convert na si Emperor Constantine, gradually, temples of the old gods were closed and their lands were given to the Christian churches. Yun ang tinatawag na victory, kung tingnan natin sa kasaysayan, victory of the Christianity. Kala ko ba na sila nag-aaral talaga ng history? Abay, mahirap talaga, mga kapatid, pag ang history ay ginawang estore. Kaya, estoryahe. So, sa pagkakataong ito, pasok muna tayo sa punto por punto. Okay? Okay, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Okay. Dali muna. Okay. Pasok tayo sa punto por punto. Okay. So, eto na. I asked the question, if you are all in on, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, Charlie, you're thinking too much about it. You got to have the Italian spirit. Now, the Italian spirit is when, someone asks, hey, in this newspaper, the Pope said something where you say, well, maybe the Papa was misinterpreted. It's no big deal. Forget about it. You're too Anglo to understand that. Too Anglo. Attitude. So, I have to just...
I have to just hope, he doesn't mean that, homosexuality is bad. Okay, we should No, just. he said God can't bless sin. But I know, sometimes it's hold on, confusing. It is no. confusing. I'm not going to give you that one. He's been way more open on that topic, or the climate change thing, and Climate change. and yes, all this sir, sort of yeah. stuff. We just have to kind of hope that he's saying that we want one of the. You same. just kind of, it's like my grandmother sometimes, when when one of her grandchildren says something that she doesn't like, she kind of turns down the hearing aid a little bit. And so sometimes, if you turn down the hearing aid on certain But issues. I mean this like non-sarcastically, but like, why should I care at all what that guy from Argentina has to say? Well, because you care what your pastor has to say. Yes, but if my pastor starts saying crazy things, I find a new pastor. So if your pope starts saying crazy things, maybe he's not the pope. And maybe that's a bad representation. Well, I guess if your pastor says crazy things, you go to a new pastor, and then you have division in the church. It used to be, in the old days, if the pastors disagreed, they'd go to an elder or a bishop or someone, right? Unless the bishop is corrupted, and then you take it up higher, yeah. And then maybe the pope is corrupted, and we write 95 points of complaints and hammer them to a door and get back to the word. Well, the issue is that one of the marks of the church is unity. So you can't have constant, schism. And so I'm not disagreeing about difficulties in the prelature at all. But there's a line from Hilaire Belloc, and he says he has to take it on faith that the Catholic Church is really what it says it is. But for those who don't believe that, one mark of its divine institution is that no other institution conducted with such knavish imbecility would have lasted a fortnight. And I think there's actually a lot of truth to that. That, when one points to the corruption of individuals or bad popes or whatever, there have been plenty of them, that actually that's kind of an evidence of because so many other ecclesial communities, they appear and then, you leave this pastor. Yeah, I think that's fine, I guess. I mean, I think that if you have the Bible as any sort of semblance of a bedrock, you're gonna last. But who Boss? the Bible? Ano sabi niya? Yeah, no, but if you have the Bible, Bible alone, you will be last. Bible alone. And he's really against Pope. Walang church authority. Wala siyang pinaniniwalaan na ganun. Nakakatakot. Bible na naman, Bible alone. And sabi niya, Kristiyano siya. Paano ka naging Kristiyano kung nagbasa ka ng Biblia? Saan mo magbasa ka ng Biblia, Kristiyano ka na? Walang ganun. No, may church na magbibigay sa'yo, magbibinyag sa'yo, di ba? Magtuturo sa'yo, magisterium, mayroon nun. Hindi pwede yung Biblia, magbasa ka, Kristiyano ka. And tapos sasabihin niya, Bible alone, patay na. Nasa Biblia yun, yung sinasabi niya, yung authority. Kaya sabi ni Jesus, di ba, malinaw po kayo. Ayaw niya kayo sa mga authority, gusto niya sarili niya interpretation. Mismo si Jesus nagsabi, nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. So that's Jesus commandments, just Jesus law. Ayaw niya. Ayaw niya makinig sa mga turo ng mga authority. Authority yung binigay. Ano man paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. That's authority. Yung mga tinatawag magisterium na magtuturo, kaso wala nagturo ata sa kanya. Makikita mo, walang authority sa kanya, Bible alone. Pinipilit niya yung Bible alone. Napaka-dangerous po, no? Ng mga no? So, may nagko-comment dito, baka later on nagbalik na ganito ganun. Ang problema po diyan kasi yung mga sa YouTube niya, atake sa Katoliko nandiyan pa rin. Kahit ano man ang ginawa niya po, kung ano man, hindi natin alam kung nagbalik ba talaga yan, nagpabinyag ba siya kasi kailangan niya bumalik, magpabinyag. Kung nakita mo nagsimba yan, baka hindi pa kumpleto, hindi natin po alam. Pero paalala po sa lahat, nandiyan pa rin yung YouTube niya. Nakakasira pa rin sa Catholic Church yan. Huwag niyo nang ipagtanggol si Charlie Kirk. Delikado yan, mga kapatid kayo nakikinig ngayon. Kasi kung nasa YouTube pa rin niya yan, nakakasira pa rin yan. Dapat tinigil na yan. Kung talagang he loves Catholic before he dies, he need to edit na lahat yan. He need to remove na yan. Tama? Hanggat nandiyan po yan, makakasira po yan. Magagalit pa rin ng Diyos sa kanya, si Jesus, dahil nagtayo siya ng church. Pero nandiyan pa rin yan po, nasa YouTube channel niya, tuloy pa rin ang paninira. Hanggang narinig yan ng mga Katoliko kapatid, mga taga-subayba ni Charlie Kirk, hanggang nandiyan yan, marami siya maliligaw.
Kahit ano man nangyari ngayon sa pagkamatay niya, kung ano man na malapit na siyang na love niya si Mama Mary, kung ano man ang huling nangyari, no? But hindi mo maitatagong nandyan pa rin yung YouTube channel niya na makakasira, no? So wag nating ipagtanggol 'yan dahil nga doon sa YouTube niya mismo galing sa bibig niya. Kailangan niya dapat paboran niya 'yan. Kung totoong Catholic na siya, paboran niya 'yan, yung anti-Catholic video niya, di po ba? Dapat burahin niya 'yan. Kasi kung magka-Catholic siya, burahin niya yan kung talagang totoo siya. Profession of faith yon. See, yun po yung intindihin natin mga kapatid. Burahin niya dapat yan. That's a profession of faith. Kung totoo siya nag-Catholic na. Tuloy po yung video. Well, who canonized it? When what was like, where did we get it from? Our Lord didn't leave us a Bible. He left us a church. And the church that codified the Bible. Sort of true. I mean, I think our Lord, as part of Godship, God is the author of all 66 books, right? Of course. And we had... Wait, you slipped that in. Hey, come on, you can't do that to me. Hold on. No, this is interesting, though. Boss, ano sabi niya? God's the author of the 66 books. So, tingnan mo yung 66 niya. Protestant Bible na naman yun. 73 books ang Catholic talaga eh. Tingnan mo, daming mali. Pinopromote niya yung 66 lang. Protestant Bible yun eh. Grabe. Nakita niyo po yung mga heretic teaching niya. Nakakatakot yun. Sana pinaburan niya muna yan, no? Kasi nandun pa rin pagpapahamak. No, of course, Jesus will judge him, mga kapatid, no? Totoo yan. Hindi naman tayo nagja-judge. Ang gina-judge natin, yung turo niya. No, yung turo po niya, no, hindi naman not personally to with Charlie Kirk kasi gusto natin lahat maligtas. Kaya po natin inaano ngayon to. Kailangan nating kailangan talaga natin nasagutin ang mga maling aral niya. Kung noon pa to, still nasa YouTube pa rin po eh. Delikado pa rin po, no? Nasa YouTube pa rin eh. So tuloy-tuloy yan ang dami kaya yung mga comment doon, 23,000 comment, ang dami, halos lahat pabor sa kanya. O paano yun? Kailangan niya ma-reparation of damage kasi marami siyang tinanggal sa Catholic Church po. Paano yun? Ang dami niyang, sinop scandal yon, sanhisa ng pagkakasala dahil diyan, malaking kasalanan po yan, di po ba? Ayon kay Jesus, hindi ayon sa akin. Sinop scandal yan, yung tanggalin mo yung tao sa ngayon, kahit magbalik man sa Katoliko, paano yung mga tinanggal niya sa Catholic Church? Tanungin ko po kayo. Paano yung mga nilayo niya sa Catholic Church? Reparation of damage, kailangan yun. Napakaraming damage nun. Kung totoong siya nagbalik sa Catholic, paano yung mga nadaya niya? See? Intindihin natin yung turo ng simbahan. Kailangan malawak po, no? So, malapit na po. Tuloy po. Patapos na. Catholics acknowledge divine books that Jews themselves don't think are divine. The keepers of the Torah don't even agree with your canon. It's like the wisdom of Ben Sirah, 1st and 2nd Maccabees, according to rabbinical teaching, divinely inspired. Lahat na sinasabi niya, hindi naman nag-agree yung mga sa Bible niyo, yung canon eh. Sabi yung gano'n. Tingnan mo. Inaatake niya pati yung Biblia naman natin ngayon. Kanina, Mariology, Eucharist, Papacy. Ngayon, yung book naman natin na canonized daw, ayaw niyang tanggapin yan. Ang Bible Catholic, gusto niya yung Protestant Bible. Tingnan mo nga naman. Tuloy po. Books. Yet Catholics say we like those. Why? Yeah, well, so there are a few reasons. One, that the Douay Rheims, which is the Catholic Bible, is based on the Septuagint. The Masoretic texts, which come later, are the ones that the Protestant Bible and the more recent Catholic Bibles are based on. And there is some discrepancy, at least in numbering of certain things. But also, I mean, you say, well, if rabbinical Jews think one thing, why don't you think that? And I'd say, I don't know, because we're a different religion. No, but hold on a second. But we're the inheritors of the Torah, as referenced by people that were schooled in that. Yeah. So the Tanakh. So the Protestantism has an identical mirrored image of the Torah and the Tanakh, and again, in traditional rabbinical teaching, they do not believe those books are divinely inspired. Anyway, I know the answer, and you're not going to like it, but that's fine. It's because Protestant Bible pinipilit po niya. Grabe. Biblia ng Protestante. See, pinapaliwanag pa niya dyan.
Ang dami niyang heresy, ang dami heresy. Lahat ng protestante actually isa lang ang ano nila, no, teaching po, no. So yun po yung nangyayari ngayon, yun po yung marami po siyang ano, no, maraming heresy na ano, pati yung Bible ngayon pinipilit niya. Medyo ano, malapit na rin po yata, tuloy po. Palapit na yun. In those books, it allows for a lot of the practices of the Catholic Church and gives justification for a lot of that stuff. However, I don't want to get too deep in this. I actually think the world is a better place because of faithful Catholics. I've spoken out with great criticism of how evangelicals remained quiet here in Arizona on Prop 139, while the Catholic diocese was so courageous on the fight for life, while evangelicals were silent. I want a better Catholic Church, and I personally would not be able to be part of an institution with the figurehead, with a worldview that is so corrupted and opposite of what I think the Bible teaches. And I wouldn't give him the benefit of the doubt. Napansin niyo yun? Nire-respeto niya daw ang Katoliko. Pero, sabi niya, galing po sa kanya to, hindi ako aanib sa isang institution. What's the institution? Yung church. Na yung leader nila corrupted, sabi niya. Galit na galit siya sa Santo Papa. Yun po yung sa Tagalog na sinabing yun, napakalinaw nun. Oo, I believe the Catholicism, but, sabi niya, pero, hindi ako aanib dun sa isang institution. Ano ba yung institution? Isang grupo ng church, ng Catholic Church, yun ang tinutukoy niya, na the leaders are corrupt. See? Sino naging corrupt na Santo Papa naman sa kanya? Bakit? Kasi hindi siya naniniwala sa authority of the church. Grabe po, hanggang sa huli ng ano niya, no, debate niya, puro atake. Bakit gusto niyo pang makinig sa kanya, kapatid? May mga nag-aano rito, parang gusto pa siya. Naku, medyo nakakatakot po yung mga turo niya, no? So, sige po, di pa natatapos, tapos na. Sige po, tuloy po. Patapos na yun eh. Be like, no, I'm actually not part of this. I'm leaving. But today you're part of the United States, but the head of the United States is yeah, one but of the worst presidents we ever had. I don't think but you don't leave the country. I don't take. That's your country. I don't take religious orders from Joe Biden. No, but you take political orders, or you at least follow not the law. Not really. I mean, I follow the law, but I certainly don't political orders from Joe Biden. No, I guess it would mean like we all rebel against corrupt institutions we don't like. But an unjust law is no law at all. It's not. It's a species. Okay, an unjust law. Yeah, but. Yan ang panghuli niya sinabi ni Michael Knowles. Ikaw ang style mo parang ayaw niyang pasakop ba sa church authority. Paano 'di ba kung ayaw mong pasakop sa authority, bakit ka sa pagpapasakop kay Joe Biden? During that time kasi Joe Biden pa eh. Ganito. Tingnan mo, hindi siya masyado makasagot diyan. Kasi kailangan talaga may authority. Lalo na sa spirituality natin, sa faith natin, may authority yan, may namumuno. Sa kanya ayaw niya ng namumuno. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya siya mag-isang tupapa na sa sarili niya. Amen? Yun ang idea dun sa mga protestante ngayon, yung mga leader nila. Tingnan niyo po, no? Mga Eli Soriano, sila na yung leader. Ayaw nilang may mas leader pa kay Eli Soriano. Amen? Kay Manalo, ayaw nilang may mas leader pa dun. Sila leader at sasabihin, tatag daw ni Kristo yun. Ang tatag ni Kristo, may mga apostoles yan, may mga pare, bishop, leader yun eh. May successor. Sila wala. Pero sasabihin nila Kristiyano sila. Last na yata, hindi pa maano-ano, alam ko last na. Sige po, tuloy. What's on? There's nothing unjust about the Pope talking about like climate change. No, you just don't pay attention to it. You know. Okay, so you pick and choose what it's like a buffet line. No, like I like what he says about this, but not about that. But yes, he is the inheritor of Saint Peter. No. I mean, the papal authority is that he speaks infallibly when speaking ex cathedra on faith and morals. It doesn't talk about climate change at all. So the Pope can say things that are crazy. Yeah, so if this is perfect, then why have one? If what he says, speak infallibly ex cathedra. Sinagot po siya ni no? So, ang Santo Papa, pagdating sa faith and morals, ex cathedra, hindi yan. Yan ang infallibility na sinasabi niya. Pinapaliwanagan niya, ayaw pa rin maniwala eh.
Kasi ang inaano niya yung mga homosexuality, climate change, hindi yun eh. Ang sabi po ng CFD diyan, it's all about yung ang hindi siya magkakamali doon sa faith and morals, yung turo ng spirituality na simbahan. Doon po yun. Hindi niya naintindihan naman yun eh. Ang iniisip niya yung mga climate change, malayo po pagdating sa faith yun. Hindi po yun. May personal na pagkakamali ang Santo Papa, but about faith and morals, hindi po. Infallibility ang tawag doon. Tuloy po. Cathedral on faith and Okay, morals. so that has not happened since what? Vatican II? No, it's a little bit. When was the last time the Pope Well, spoke the ex Vatican cathedra? II is part of the When was the last magisterium, time? Like 50, 60 years? The last probably ex cathedra infallible teachings from a pope were probably Pope Pius IX, like 150 years ago. Okay, so then therefore there really is no functional use for a pope for 150 years. No, he's the leader of the church. He's the Exactly. he's the first- Your figurehead, your top leader, is not good. No, I don't know, but none is good but God, I guess. Narinig niyo po yun, your top I would- leader is not good. Nasa bibig niya yan na is not good. Grabe. Tuloy po. Meron pa ba siya, bro? Tuloy, bro. 12, 11, 13, 34 may mga at least 2 minutes Wala pa. na yun, no? Seconds na lang, minutes. Meron pa. Minutes, Sige, mga One more or minute. less 2 minutes. Sige po, tuloy na natin para makumpleto lang siya. Pope John Paul II was objectively a good person. Wouldn't you would say none is good but God? That's what our Lord tells us. Well, of course, yeah, we all fall short of the glory of God, Yeah, but so there you are. I think that there is Catholic moral teaching will tell you that there are gradations of sin. Yeah. I'm using your own morality, and I agree with it, right? That like There's venial sin, Pope John moral sin, yeah. John Paul II is totally different than Ted Yeah, Kaczynski. but I don't know. What sin are you accusing Pope Francis? I can't believe I'm defending Pope Francis. What sin? No, What sin? I I mean, can't how about believe- the sin of like heresy of the Word of God, like believing in What the- heresy? Okay, without getting into like the specific things that he said, but like in the Latin, the climate change stuff is insane. Way That's too not relaxed. heresy. He's Way just- too relaxed on the homosexuality stuff. He says God can't bless sin. Well- he says that he called gay marriage a machination of the father Again, of lies that seeks to deceive and confuse the if I children had of the God. full body of work in front of me, what his teachings on communism are insane. He comes from liberation He theology. says he's not a communist. No, He said it. He said he's not a communist. Okay. So wait, So does Obama, Hold so on. it's- I want so Michael, let me say this. If I had every quote here, which of course I don't, you would be able to defend them that he said? I would at least be able to make the point that he's not speaking infallibly, I think. But I wouldn't defend every report. We'll get to the next question. Okay? Yeah. Pause. Yan na po yung huli, panghuli, no? Ang sabi ni Michael Knowles diyan ng Catholic Apologist or CFD, basta ang diyan hindi siya magkakamali pagdating sa moral. No, pinapaliwanag niya, wag siya masyadong kay Pope, against kay Pope kasi hindi yan magkakamali against infallibility. 'Yun ang last word niya. So sa lahat po na nakikinggan, mag-ingat po tayo. Nandiyan na yan no? So may nagsasabi na ay nag-rosary na siya o well, sabi ko nga 5:30 ng unang Korinto, at the end Jesus pa rin po ang magja-judge sa kanya, hindi po tayo, but yung pong mga tuligsa niya before, yung mga before man yan, o nandiyan pa rin sa YouTube yan no, sinagot lang po natin at sana po napakalagang sinabi ni Apostol Pablo, talaga mag-ingat tayo, maraming magtuturong ibang Jesus. Okay? Maraming magtuturo niyan. Ibang Jesus yun. Yung sinasabi niya hindi dapat ang authority, hindi kailangan ng Pope, hindi kailangan transubstantiation ng Eucharist, hindi daw kailangan ng Mariology, hindi daw kailangan ng Bible, Catholic Bible, gusto niya Bible Protestant. Ang dami. No? So, mukhang marami pa siyang yun doon, yung tinatawag na reparations of damage. Kung bumalik man lang siya, salamat sa Diyos. Hindi natin alam ang tunay na no? Hindi natin nakita ang pagbinyag sa kanya. Dumaan ba siya sa RCIA? Hindi natin alam. But at the end, Jesus pa rin will judge him according to his teachings. 12:48 ng Juan, sabi niya, sa uling araw ang salita kong hatol sa inyo. Nagtayo siya ng church, nagtayo siya ng mga sakramento, especially yung Holy Eucharist at Confession. Dapat magtuloy-tuloy po tayo na doon lang po.
mag-focus. At yun lang po, maraming salamat sa Diyos at sa inyo po lahat. Sana marami po tayong natutunan ngayong gabi. And back to you, Bro Vicente. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Brother Jun din, sa pag-ano mo po, sa pag-effort ba. Yeah, Salamat sa Diyos. may comment dito, Brother Angel, si God's Eye. Sabi niya, di talaga mairis yan pagkakapirahan niya ng producer sa channel niya. Pero alam ko na si Charlie Kirk embraced the Catholic faith. Proof is he already honored Mary by praying rosary. Yan ang comment dito by God's Eye. Amen. No? Sana, no. But yung teachings niya, bro, ang makakasira sa makaluluwa ng mga tao is tuloy-tuloy yan na maninira, aalis sila sa Catholic Church, magtuloy-tuloy yan. Sana mapatawad siya ni Jesus. No? Gusto naman natin lahat maligtas, and let's keep praying for them na sana yung mga protestante makabalik na sa tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, Brother Junry. At kay Sander naman, sabi ni Sander, itong si Charlie, tulad ito ni Kibuloy Manalo at Ruben Iclio. Pero sabi ni Sita Aldavi, Brother Sandler, yan din ang alam ko, before siya namatay, parang naka-schedule siya pag-meet sa isang bishop. Ina-admired na niya si Mama Mary. Sabi nga niya, she is the vessel of God. So ano natin ng mga tanong. By the way pala, salamat kay Sister Cathy Suchaiseng. Nagbigay po siya ng $19.99. God bless you po, Sister Cathy, sa napaka-generous, generous heart. Yan, at meron siyang pabaon dito na message, to God be the glory, Hail Mary full of grace. Yan, maraming salamat po, Sister Cathy, sa $19. So, kanina may mga tanong, no? So, atin na sigurong sagutin yung mga tanong. Asanin ka kanina, pinangako natin. Sino ba yung una? Si taga-Islam, bro. Taga-Islam yung una, no? Okay, wait lang, ito si, taga-Islam. Tanong niya is, Brother Jenray, ano po ba dapat isagot kapag may nagsabi ng condolence? Kasi may nagsabi sa akin dati na wag daw thank you ang isagot. Brother Angel, ano bang dapat isagot pag may nagsabing condolence, bro? Wag daw thank you. Well, pag sinabing condolence, nakikipagsimpatya ka sa namatay, no? Bakit hindi dapat thank you, no? So, pasalamat ka, nakikipagsimpatya sa iyo. Condolences, pakikipagsimpatya po yun, no? Nakikipagdalamhati ka dun sa namatayan. So, wag niyo na pansinin ng mga ganyan, mga simpleng ano lang yan, no? Salamat, di ba? Kasi nakikipagsimpatya yung tao. No, nakikiramay siya. Pakikiramay po yun. So, walang masama doon kung magpasalamat ka sa pakikiramay niya. Yan po, Bro Junry. Yeah, maraming salamat, Brother Angel. No? So, hindi pala bawal kapatid na isla, no? Hindi bawal pala. Dapat nga magpasalamat kasi nakipagsimpatya Na siguro na mali lang nung nag-advise sa'yo. At kay dito mga Sister Lourdes Osada, sabi niya, kumbanwa from Japan. So, nasa Japan to, Brother Angel. Ask ko lang po, bawal daw po suotin ang rosaryo, sabi nung kakatikist sa anak ko, kasi tinuruan muna sila bago magkumpila. So, bigyan natin ito kay Brother Romer. Brother Romer, bawal ba suotin ang rosaryo, Brother Romer? Mayroon ba itong kinalaman? Brother Romer? Andiyan ba siya? Wala yata, bro. Si Brother Wendell. Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Bro, Vicente, pwede ba i-co si Brother Wendell, bro? Co-host na siya, bro. Co-host na ba? Yes, Brother Wendell. Mali. Ano ba daw, Brother Wendell? Bawal daw ba isuot ang rosaryo, Brother Wendell? Sabi daw ng katikista. Ang rosaryo, bawal isuot, kwintas? Katikista daw ang nagsabi. Wala namang official na utos o aral ang simbahang Katoliko na bawal yan suot, no? O kwintas. Maliban lang kung may superstitious beliefs na nasa likod sa pagsuot ng ganyan. Pero kung
isinuot yan. Kaya nga, inaanyayahan pa tayo sa mga exorcist na mas mabisa daw umano na ang Holy Rosary natin, ilagay natin sa ilalim ng unan pag matulog tayo, matapos mag-rosary. So, marami tayong mga nakikita na nagsuot, basta yung pagsuot nila sa Holy Rosary ay walang halong superstitious beliefs. So, hindi yan bawal. O kaya yung iba, ano lang, fashion ba? Fashion. Pero yung pagsuot fashion lang. ng iba na tama, may mga nag-concert no, na isinuot nila Fashion lang. na walang halong kaugnay sa pananampalataya, bawal yan. Baga, ano lang, display ba? Display, pamporma. But yun, tama po yun, no? So sa lahat na nakikinig ngayon, ang putting your rosary in the necklace as a necklace, kailangan may devotional purpose yan, may belief purpose. Pero pag yan isinuot mo, para lang pang display mo at pang ano lang na kunwari, totoo ka, tas hindi ka naman pala nag-rosary, yun ang bawal po. Display lang pala. So yun po yung bawal. Bro Junri, back to you po. Yes, maraming salamat, Brother Angel. At dito naman kay Macalanos Abilino. Good evening, Brother John Ray. Anong talata po na sinabi ni Jesus na nakita or nag-usap sila ni Abraham doon sa Mamre? Parang narinig ko po yan na binanggit mo sa debate watching from Cebu City. God bless. Yes, nasa John, ano po yan, kapatid? Nasa John, no? John 8:39 to 58 po siya. John 8 ba yun? John 5. Wait lang. Kasi nagahang kasi yung internet ko eh. John 8, umpisa natin sa 39. No, 39. Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nito, sabi dito, sila'y nagsisagot at sa kanya sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat, ngayon pinagsikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na di aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid, may isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo na pag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan. Nagsasalita siya ng may ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Idirekta na lang siguro natin nung sinabi niya, saan na ba yun? Sa 56 na siguro? 56 na, no? Diyan sa 56 kasi mahaba to eh. Ito sa 56 sabi dito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sabi na po ng Kristo, nakita sila ni Abraham, kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sa 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. So yan po ang kapatid, no, ang talata, no, na nakita nga si Panginoong Jesucristo at si Abraham, ayon mismo kay Panginoong Jesucristo, no. Basahin mo na lang ng buo yan, John 8:39 to 58. Yan, para makuha mo ang pinaka-konteksto, kapatid. And then may tanong pa dito. Harvey Kitson, good evening po. Ano po talata na wag tanggapin ang ibang sekta? 2 John
2 John 1, 9 to 10. Harvey Kitchen, 2 John 1, 9 to 10. Sige, basahin na lang natin para makita din ng iba. 2 John 1, 9 to 10. Tapos Galatia 1, 6 to 9. Yan po yung mga talata na hindi tanggapin yung mga maling aral, no? Sabi dito, kung sa inyo may dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masamang gawa. So, hindi pinapatanggap yung mga maling aral, kapatid. And then, sino pa? It's me cute ng Bagyo. Good evening, Brother John Ray, at sa lahat ng mga kaabag. At brother, baka pwede niyo papasukin, magtanong yung kapatid natin sa Keyboard Warrior kung ano ang pinagsasabi niya sa comment doon sa mga past videos. Thank you. Sino yan, kapatid na It's me ng Bagyo? Dapat mag-ano siya. Bigyan mo siya ng link. Bro, bigyan mo siya ng link, bro, para makapasok siya. Wala kasi pumasok naman dito. Walang nag-resign dito eh. No, para ma-entertain po natin siya. Kaya ano pa mga tanong dito? Saan po yung link, bro? Bro, Vicente, alam mo kung nasaan nakapost ang link, bro, Vicente? Nasa channel ko, bro, meron. Ayun, sa channel ni Vicente Mihiliano po, mga kapatid. Nandun ang nakapost ang Zoom ID natin, no? Vicente Mihiliano sa Facebook channel. Brian Manukan, good evening, Brother John Ray. Saan po ako makakuha ng Holy Exorcist Oil sa inyo? Kasi ginagawang gamot ng nanay ko yun. Nako, Brother Wendell, pwede mo bang ano ito, Brother Wendell? Ginagawang gamot daw, Brother Wendell. Umihingi siya ng Holy Exorcist kasi ginagawang gamot. Okay. Sandali. Okay. Yung kaugnay sa Holy and Exorcised Oil, pwede naman yang maging gamot, gamiting gamot dahil nasa intention yan. Sandali ha. Ng simbahan, blessing. Sa blessing. Tingnan natin ang, wala dito ang kopya ko. No? Hanapin muna natin ang, sandali tingnan ko. Blessing. Pero tandaan natin na magiging epektibo lang yan, no? Magiging epektibo lang yan kung nandyan ang proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, yung tatlo, no? So, makita natin na dyan sa Biblia, ang mga may sakit, ginagamitan ng oil. Pakibasa sa Mark chapter 6, verse 13, bro. Mark 6, chapter 13. Ano yun? Mark 6, verse 13. 6:13 ng Mark. So, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Okay, 6:13. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. So, pwedeng magamit, no? Sa pagpalayas ng demonyo at pagpagaling sa sakit. Batay sa mabasa, provided na yung tatlo na requirements, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace ang kailangan. Balik sa inyo. Yan, maraming salamat, Brother Wendell. Dito naman kay Brother Manuel Ian Quintana. Brother John Ray, ask ko lang, bakit nangyari na gumawa ng Diyos-Diyosan ang mga Israelita samantalang nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos? Nangyari nang kinuha ni Moises ang 10 utos ng Diyos sa Mount Sinai. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, kapatid na Manuel Ian Quintana. No, akong aralin mo ang Exodo, tigas talaga ng ulo ng mga Israelita. Halos ang Panginoong Diyos nga sumusuko sa kanila, no, basahin natin
Nasa Exodo 4 yun eh. Exodo 4, anong talata yun? Umpisahan na lang siguro natin sa 1 na ito ating mababasa. At si Moises ay sumagot at nagsabi, datapot narito, hindi nila paniniwalaan ako. Nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At ang kanyang inihagis sa lupa ay naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap. Ay, hindi ito yun. Wait, ano mo talata? 24 yata. Wait. Exodo 24, 1, 1 to 3. Ano ba, dalawang lipi na nakalimutan yung talata na sabi ng Diyos kay Moises na ayaw ko silang samahan kasi ang tigas ng ulo. Tigas daw ng ulo ng mga Israelita. Nakalimutan ko lang yung talata. Anong talata yun, Brother Wendell? Na sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, halos sumuko ang Diyos sa kanila eh. So, nasa Exodo yun ba, Bro Manuel? 24 yata. Exodo 24 yun. Hindi ko lang maalala talaga yung pinaka-verse. No, so, yan ang reason kung bakit gumagawa pa rin sila ng Diyos-Diyosan dahil tigas talaga ng ulo nila. Ginawan sila ng yung ahas, no, yung rebulto ng ahas para gumaling sila. Dahil pinagaling sila nung kapangyarihan ng Diyos gamit sa rebulto ng ahas, ginawa naman nilang Diyos-Diyosan yung pinagawa ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, pinasira niya. Ganyan katigas ang kanilang ulo, Manuel, iyan. Quintana. Nasa Exodo yan, 24, na sobrang tigas talaga ng ulo ng mga Israelita. Okay? So yan po ang sagot natin. Kalimutan ko lang specific na verse. Tingnan sa Exodo 32:9. 32:9. Sige, basahin muna natin na. Exodo 32:9. Yan, para makita natin gaano katigas ang ulo ng Israelita na ito. Pati ang Diyos sa kanila sumusuko eh. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Tigas talaga ng ulo ng Israelita. Actually, lahat ng utos ng Panginoon, wala silang nasunod. Kaya nga, 33 bro, 33:5-6 dyan sa Exodo. Exodo 33:5-6 din. Sige, 33:5-6. Sobrang tigas ng mga Israelita eh. Talagang... At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo ng sandali, ay lilipulin kita. Isipin mo sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, nasabi ng Diyos na lilipulin niya ang Israelita. Kaya't ngayon alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking malaman kung anong aking gagawin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Ayun. So yung talata na talagang Diyos mismo nagsabi sa kanila na matitigas talagang ulo nila. Even ang Sabat, the reason why God stopped the sabbatical worship ng mga Hudyo dahil hindi nila nasusunod ang mga alituntunin. Wait lang ha. Ayan, nawala kasi bigla yung internet ko. Yun. So yun, kapatid na Ian Quintana. Maraming salamat, Brother Angel at Brother Wendell sa talata. Kalimutan ko kasi mga talata eh. So, wala na yatang may tanong pa ba dito? So, Brother Vicente, baka may tanong sa'yo muna, bro. May sinend ako sa iyo, ganda ng tanong ni naghihintay siya ngayon, nasa live siya, nag-message sa akin. Nakakatuwa yung niya. Sa baby face bro, paki-send mo yung pati yung picture pinakita niya, nakakatuwa yung tanong. Maganda yung tanong niya, pinakita yung picture tapos masama ba daw na tingnan mo yung tanong niya at picture. Sa baby face, kaya bang diyan? Kaya bang ipakita yan, bro? I-open ko muna yung ating tatawag dito. Facebook. Uy, makita yung picture eh. Escape. Nakakatuwa yung yung tanong. Wait lang ha. Facebook. Open ko muna yung Facebook, Brother Angel. Sige po, bro.
Maganda yung tanong niya. Gusto maipakita sa mga tao yung ano, yung picture, tapos yung tanong niya at anong masasabi daw natin, kasalanan ba yun? Nakakatuwa yung Bagal ano. ng internet ko. Ang bagal mag-ano. Ito. So, i-open ko muna itong itong picture. Dalandan to Kalamansi. Kalamansi, Facebook. Ayan. Isa, sige. Isa. So, dalawa. Tanong. Pangatlo Tatlo. tanong. So, ang tanong, apat pala to. So, ang tanong ay, sa tanong. So, ito yung tanong, Brother Angel, if ang kalamansi ng kapitbahay napunta na sa bakura namin, parang alam ko na yung tatakbuhan na, pwede ba ito pitasin? Kaya, di ba? Or it is a sin? Please enlighten on this one po. Ayan, maganda yung tanong. Maganda nga. Sige, Brother Angel. Di ba? Ang dami kaya ganyan, yung nakalawit sa natin, bakuran na natin. Ang tanong, kanino ba yung yung kalamansi? Di ba? Medyo, ang tanong, parang sinabi mo rin, halimbawa, yung asawa ng kapitbahay mo pumunta sa'yo. Sa'yo na yun. Sa'yo na yun, Brother Angel. Natural. Pati yung manok. O yung manok napasyal sa'yo, anong gagawin mo? Ano ka ba naman, bro? Di ba? Kung Kristiyano ka na, nung wala pa tayo kay Lord, lahat yan kasi ginagawa natin. Naalala ko tuloy sa amin sa Pampanga. Meron kami lang yata yung may puno ng tinatawag ng mansanitas. Ewan ko kung nakarinig na kayo sa Pampanga, mansanitas. Yes. Sa amin, mansanitas sa amin Ang tamis kasi nun no? Para siyang bilog na mansanas. Paborito ng mga bata yun. Ang mansanitas namin, nag-iisa yon sa lugar namin, dinadayo yan ng mga bata, binabato. Tapos galit na galit si tatay dahil nga nagkakalat yung mga tao, no? But pag Kristiyano ka na, kapatid na, ano ba pangalan ni Brother Junirel, no? Pag kay Lord ka na, kapag alam mong hindi sa'yo, bro, hindi mo talaga pwedeng angkinin, no? Kasi kung iisipin natin, kaya sabi, alam mo, nasa 7 commandments yun. Sa 10 commandments, number 7, huwag kang magnanakaw. So, halimbawa, napunta sa iyo yung mga, napasyal sa iyo yung baboy na nakalabas. Pwede sa iyo na ba yung baboy no? O yung manok, yung kalapate. Hindi pa rin Tingnan natin kung sino ba yung may-ari no. Hindi kayo ngayon, ang pwede nating gawin diyan, kapatid, neighbor mo naman yun, magpaalam ka. No, kami rin dito na pag dumadaan kami, may bayabas ba? Minsan si Mrs. gusto niyang magpitas ng bayabas, no? O kaya yung kahit dahon lang. Sabi ko nga, magpaalam ka muna kasi kapag ang mga bagay na kinukuha nating walang paalam, anong natawag doon, di ba? So, ipaalam mo na lang, bro, kasi kapag Kristiyano na tayo, kahit venial sin lang yan, kasi hindi naman ganun kalaking damage. Wag na lang, bro. Kumbaga, baka kung ikaw pa rin, tignan mo, nababother yung konsensya mo. Bakit? Alam mo kasi hindi sa'yo Amen? Di ba, Bro Junry? Kahit ikaw, Bro Junry, di ba? May ganun na sitwasyon. Anong gagawin mo? Kasi alam mo, hindi naman sa'yo. Ganyan na sitwasyon na may nakalaw-law sa area mo yung, halimbawa, mansanas siya, kung ano man. Kukunin mo ba? Alam mong hindi naman sa'yo yung halaman at hindi sa'yo? Di ba? Well, kung hindi naman necessary na kunin, huwag kunin. Di ba? Mahirap siya kasi, tukso yun nakalawit na sa'yo. But in reality, it's not yours. Di ba? Hindi sa'yo yun So, lahat ng hindi sa atin, pag kinuha natin, anong... Halimbawa, Brother Angel, ganito, bigyan natin ng gunting analogy. Nagluto ka ng tinula. Ngayon, nataon talaga walang kamatis. Tapos yung isang kamatis ng kapitbahay, yung talagang abot kamay na nandun talaga, nakadungaw na dun sa kawali mo ba? So, yun yung mga necessary. Gracia to gracia. Mahirap ang ganyan. So, much better talaga magpaalam na lang sa kapitbahay. Yes, yung kasing dun yung kasi yung logic dun, kapatid, based dun sa aral ng simbahan at ng Biblia, ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Kasi tandaan po natin,
Kaya sa yung general confession natin, yung tinatawag na confession, alam niyo kumukuha lagi ang simbahan dun sa Ten Commandments. Kaya napakarami no, halimbawa dun sa first commandment, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ikaw ba'y naniniwala sa pamahiin? Kasama yon. Ikaw ba'y naniniwala sa ganito? Pag sinabing ganun din yung huwag kang mangangalunya, ano ba'y nakapaloob dun sa huwag kang mangangalunya? Ikaw ba ay nagnonood ng pornography? Ikaw ba ay tinitignan mo yung mga babae na may kahalayan? Pero nasa loob yun, pangangalunya? Yes. Gayon din po yung sa magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Ano po yung nasa loob nun? Tingnan mo rin yun as a Christian, titingnan mo. O halimbawa, 'di ba? Halimbawa, marami kayang ganyan, no? May nakita kang mga ganito, alam mo may yung kasing conscious na may alam mo may-ari. Doon tayo nagkakasala. Alam mo yung may-ari. Ngayon, maliban na lang. Siguro kung nahulog na 'yan, sobrang hinog na, walang ano 'yon, nahulog na 'yon eh. Sa'yo na 'yon kasi walang pagnanakaw doon. Yung dati po, maibigyan ko ng idea doon sa hotel, minsan may naano no, mga barya-barya doon, nahuhulog. Kinumpisal ko yun kasi minsan kinukuha mo. So sabi ng pare, ang pagnanakaw, sabi niya, alam mong mayroon, kinuha mo na alam mong nandun yung may-ari. Yun. Tapos intentionally, kinuha mo talaga. So, unang-una, dun papasok yung kasalanan, kapatid. Alam mo kung sino may-ari. Alam mo, nandun lang sila na pwede ka naman magpaalam. So, wag na lang para masigurado po tayo. It's a sin. Magfo-fall siya dun sa tinatawag ng thou shall not steal. Bakit? Hindi po sa iyo yun. Kahit anong bagay na yun, sabi ko nga, kahit anong bagay yan, wag na wag po tayong, like ko sinasabi, kahit nga si Lazaro, di ba, kung mapansin nyo, si Lazaro, nasa tabi na siya ng mayamang bahay eh. Pansinin niyo si Lazaro. Yung mangmumug lang ang inaano, hindi siya nagnanakaw dun sa mayaman. Napunta siya sa langit. That's a very good example. Si Lazaro mahirap, pulubi, hindi po siya nagnakaw kahit ano man lang, kahit man lang prutas dun sa bahay ng mayaman. Hindi siya nagganon, hindi siya nga humingi eh. Pero pansinin niyo, dahil alam niya hindi sa kanya, hindi siya gumawa ng masama kahit mamulubi siya. That's exactly yung pinakasagot natin diyan, base sa example, base sa turo ng simbahan at ng Diyos. Wag na lang po kapatid, simpleng bagay baka ikapahamak pa natin at magpaalam na lang para sigurado. Yun po bro Junry, bro Junior. Maraming salamat Brother Angel. At dito naman may tanong si Arnel Iriarte. Bro, mayroon ba na mabasa na si Jesus Christ namatay sa edad na 33? Brother Wendell, meron ba tayong mabasa niya sa Bible, Brother Wendell? Brother Wendell. Ayun, so wala si Brother Wendell sa sa kanyang inuupuan. Walang direktang sinabi kapatid na namatay siya ng 33 no, pero sa mga passages like sa Old Testament, kasi the Old Testament was written no para kay Jesus. Sabi nga niya, sumulat ang mga propeta ay sumulat para sa akin. So dito sa unang Solomon kasi, unang Solomon ba 'yon? Unang Solomon. Unang hari. Unang Solomon. Unang hari, unang Samuel yata, nakalimutan ko na yung talata. Wait lang Unang hari hindi sa unang Samuel, unang hari 18 yata. Wait tingnan ko muna hindi nga, unang hari ngayon, unang hari 1. Try natin sa 18. Ito. Sa 12. No? Na si Haring David, kasi nagre-reflect to kay Panginoong Hesus-Kristo eh.
si Haring David naghari sa ano sa saan na ba yung ba't ako nakakalimutan ko na yung mga talata, mga kapatid, no? Wait lang Umpisa natin sa uno na lang, uno, no? Ito kasi nag-reflect to sa buhay natin Panginoong Jesucristo. Umpisa na lang sa uno. Ito sabi dito, si David na hari nga ay matanda na at totoong magulang na. At kanilang tinakpan siya ng makumot, ngunit siya hindi naiinitan. Kaya sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, ihanap ang aking Panginoon na hari ng isang dalaga at patayuin siya sa harap ng hari at libangin siya at mahiga sa iyong sinapupunan upang ang aking Panginoon ng hari ay maiinitan. At banti lang natin ng konti kasi yung paghahanap pa ito ng nurse no? Banti lang natin ng konti sa siguro para makita natin yung pamumuno ni Haring David dito kung ilang taon at sana bang talata yun? 11 sa 12 natin umpisahan sa 12, no? Sa 12 natin umpisahan. Ngayon may paborito ka, isinasamo ko sa iyo na bigyang payo kita upang buong maligtas ang iyong sariling buhay at ang buhay ng iyong anak na si Salomon. Sa chapter 2 siguro yun. Wait lang chapter 2 siguro. Tignan ko muna sa chapter 2 nakalimutan ko na yung talata Chapter 2, basahin muna natin sa 1. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit sa kanyang ibinilin kay Solomon ang kanyang anak na sinasabi, ako yumaon ng lakad ng buong lupa, ikaw ay magpalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo. Hanapin na natin yung pasensya na kayo mga kapatid kasi nalilimutan ko na yung mga talata talaga sa dami ng ating inaaral. John Ray. Yes, Brother Wendell. Ano ba yung tanong? Ang tanong, Brother Wendell, kung mabasa ba daw sa Bible na namatay si Panginoong Jesucristo 33 years old? Okay. Pakibasa muna una kung kailan nagsimula ang kanyang public ministry. Lucas Kapitulo 3:23. 23. Sige. No, so, dito sa Lucas 3:23, nabanggit dito yung 30 years old ng pag-ano ng kaniyang ministry, no? So, ito ating basahin natin. Sabi dito, at si Jesus din, nang mapagsimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa pantaha ni Jose ni Eli. Okay, so nagsimula siya batay sa nabasa Lucas 3:23 at 30 years old siya, 30 taon. At sa gospel ni St. John, una, may first Passover na binanggit. Una-unang Passover na binanggit sa John chapter 2 verse 13. Pakibasa, Brad John Ray. John chapter 2 verse 13. Hawit na kasi nagahang aking internet Ayan. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Yan. Yung nabasa sa John chapter 2 verse 13, yun ang kauna-unahang Passover na dinaluhan ng ating Panginoon. Pangalawang Passover, John chapter 6 verse 4. John chapter 6 verse 4. Pangalawang Passover, ito naman ang ating mababasa. Malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Yon ang pangalawang Passover kung saan nabanggit na ang ating Panginoon Hesus ay dumalo din sa Paskwa. Pangatlong Passover, John chapter 11 verse 55.
John chapter 11 verse 55. John 11:55. Ito naman ang ating mababasa. Ang Pasko ng mga Hudiyo ay malapit na at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa upang magsipaglinis. Okay, yon. Napansin niyo? Diyan sa Gospel ni San Juan, kanina binasa ni Brother John Ray ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 23, na nagsimula ang ating Panginoong Hesus sa kanyang public ministry 30 taon. Sa John chapter 2, verse 13, kauna-unahang Paskwa, Passover, binanggit na dinanluhan ng ating Panginoon Jesucristo, John chapter 2, verse 13. Pangalawang Passover, binanggit sa John chapter 6, verse 4. At yung pangatlong Passover, binanggit sa John chapter 11, verse 55, yun po ang institution of the Holy Eucharist at ang ordination ng mga kaparian. So, dahil sa tatlong Paskwa na binanggit diyan, magkaibang Passover yan na binanggit, yun po ang batayan sa tinatawag na period of approximately 3 years of Jesus public ministry. Yun po, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Wendell. At nakita ko na rin yung talatang hinahanap ko. 1 Kings 2:11 pala. No? Nagre-reflect kasi ito sa taon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, at ang mga araw na ipinaghari ni David sa Israel ay 40 taon. No? 7 taong naghari siya sa Hebron at 33 taong naghari siya sa Jerusalem. So ito pong 3 taong paghahari ni David sa Jerusalem, yan din po ang 30 taong paghahari ng Panginoong Jesucristo mula nang siya ipinanganak. Kasi siya ang nag-take over sa Davidic Kingdom ayon Book 30-33. Yan, so yan po ang ating mababasa. So maraming salamat, Brother Wendell, sa napakalinaw na sagot, no? Bro Judry? Yes, Brother Angel. Yes, so nag-ano ko sa ano mo rito, channel mo yata to sa Kabag. So may ang daming ano sa iyo, Brother Angel. May nag-react, may ano, although may ang daming nag-react, ang dami din daming pabor. Sino 'yon? May Ako sumisingit. po. Si Ate. Si Sedna, sige po. Nandiyan na si Brother Jando. Brother Jando. Brother Jando, good evening. Hindi, sino ba ang co-host? Siya si host Pakiano mo ate. Hello, good evening, Brother John Ray. China Ang ganda ng eyeglass. Sa lahat ng mga nakaantabay dyan, good evening po sa inyong lahat. Kakatapos ako namin sa meeting, kaya nahuli ako. So, sige, go ahead mo na, Brother Angel. Ano yung concern mo, Brother Angel? Wala. May binabasa lang natin dito. Nakakatuwa, no? Mga comments. Tama po naman yung mag-comments kayo. So, sabi rito, hindi na-gets ni Brother Angel si Sis Maymay, no? Ni Brother Angel, galit si Kirk kay Pope Francis kasi dahil sa openness ng LGBT community ni Pope Francis. Concept kasi Christian kasi yan. Christian talaga. Paano naging Christian? Nagbasa ng Bible, Christian na, sister. Doon pa lang, medyo problema na yan. No? Huwag mong sabihin conservative Christian kasi sila. Di magets ni Bro Angel ang point ni Kirk. Hindi ko magets? Nagets ko po lahat yon. Unang-una, yung pong sinabi ni Kirk, doon sa sinabi niya sa homosexuality, part lang po yun na ayaw niya. Lahat ayaw niya. Sabi niya, bakit? Pansinin, dapat po makinig po kayo sa buong topic. Dahil ako very ko sa ganyan, no. Yung buong topic natin is about papacy. Kaya sabi niya papacy. Not about homosexuality lang ang binanggit niya, sister. About papacy talaga. Ayaw niya sa authority ng papacy. It's not about yung dahil nag-bless siya ng homosexuality. At tandaan po natin, sister, no? Yung pag-bless niya ng homosexuality, hindi niya binibless yung same-sex marriage. So, linawin natin yun. Even Pope Francis, pinaliwanag niya po yun, lahat ng bagay, lahat ng tao pwedeng i-bless.
Blessings lang yon, hindi pang sang-ayon sa same sex. Dapat intindihin natin po 'yan. Una-una, hindi niya naintindihan ang ano ni Pope Francis. Wag yung anuhin na parang masama, parang inaanyo, kumbaga sinasang-ayunan nyo si Charlie Kirk dun sa dahil sa pag-ayaw niya sa pag-blessing sa homosexuality. Doon pa lang mali na po kayo diyan. Bakit po, sister, no? Kasi ang minamali niya yon dahil sabi ni Pope Francis nung na-interview yan, hindi yun mali dahil lahat pwedeng i-bless ng Santo Papa. Kahit object mo, kahit aso mo nga eh. Amen? Kahit aso mo pwedeng i-bless, kahit object mo lang, lahat pwedeng i-bless, sabi sa simbahan. So, dun pa lang, at the same time, talagang dinidig-dip niya talaga yung sabi niya, I don't wanna sabi niya, 'di ba? Sabi niya yung proseso ng church na mayroong mga authority, may mga dapat dapat Bible. See, doon pa lang hindi lang doon sa homosexuality, dapat Bible alone. Hindi na kailangan yung authority, sis. So, yun ang pinupunto ko doon. Sis Maymay. Yung mismo against siya sa Pope talaga. It's not because Pope about climate change. No. Ang pinupunto natin, against siya talaga sa Catholic mga Pope natin. No? So yun, mas malinaw yun. Alam ko yun, yung point niyang homosexuality. Mali yung pananaw niya doon dahil si Pope Francis hindi siya pabor sa same sex. Pabor siya sa blessings at sa lahat na nakikinig ang mga bakla, tomboy, kapatid, hindi lahat masasama. Okay? Hindi sa Biblia hindi lahat ng mga bakla, tomboy, LGBTQ ay masasama. Pwede kang bakla ka, pwede kang maligtas. Bakit? Kapag hindi ka gagawa ng same sex. Linawin po natin 'yan, ha? Sa mga nakikinig, huwag nating yung mga LGBTQ, mga masasama yan, hindi na yan ligtas. Hindi po. Ang dami kaya mga kaparian, bishop, kahit cardinal na mga LGBTQ member. Pero pinili nilang hindi magkipag-sex. Pinili nila maging banal. Pwede yun, yes. Unang Corinto chapter 6 verse 9 to 11. Dati kayong ganito, no? Nakikihapid sa kapwa lalaki. Pero sabi sa 11, binanal niya kayo. Kasi nagbago na kayo, nabautismoan na kayo. So, ang punto doon, kapatid, mali yung si Charlie Kirk doon sa minali niya yung mali kagad si Charlie Kirk kagad doon. Kasi binbless niya yon, hindi niya binibless ng same sex. Binibless niya yung pagkatao ng mga LGBTQ, no? Yun lang po yung paliwanag natin. Sana maintindihan natin. Bro Junry, back to you. Yes, Brother Angel. So marami pang tanong dito, pero 11 na, no? Pero sige, yung mga dalawa na lang siguro kasi yung nakita ko importante. Halimbawa, itong saan yung kaganina? Nawala tuloy yung nakita ko na parang importante yata yun. Pinapatanong ng kaibigan. Ito kay Herly May. Hi, Brother John Ray. Pinapatanong po ng friend ko kung pwede daw po ba siya magpautang ng cellphone at merong 5% interest per month. Thank you. Brother Angel. Okay, ang tawag kasi ang kasalanan kasi tandaan po natin, nagiging kasalanan ng interest. May tinatawag tayo sa simbahan na usury. USURY. Anong usury? Yung excessive interest. Okay, so yung excessive interest na yan, siyempre hindi naman bawal yan. Nagtitinda ka, magpapatubo ka, business yon, walang problema po yun. Ang binagbabawal, parang yung sugal lang, no? Tinatawag na game of chance. Ang simbahan hindi siya against sa alak, hindi siya against sa sugal, or sa even sa kahit anong sugal na yan. But, pag sumusobra na doon, nagpapaalipin ka na sa sugal, doon po siya So, kailangan tingnan natin yung turo ng simbahan diyan. Ngayon, yung po sinasabi nyo kayo ng 5% interest. Even the government po, may tinatawag sila yung mga yung mga talagang mga price nila na yung exactong price lang ng kapag nag-excess ka doon, 'di ba hinuhuli? 'Di ba? Yung mga exact price lang ng government na law, ito lang ang presyo lahat. So ganun din po 'yun sa simbahan. Kapag ka naman hindi ko alam kung gaano kalaki yung 5% mo doon, depende sa cellphone. Depende sa yan, no? So yung sa cellphone 5%. Pero ang laging sinasabi ng simbahan, usury is not accepted. Yung
Eh, Okay. Yung excessive na ano lang doon po, no. Yung 5% medyo ikaw nang mag-aano doon kung yung ba ay tamang pagpapatubo o sobra na. Tingin tayo sa mga iba baka ang ano diyon yung level ng ano mo eh. Baka yung iba 2-3% lang, ikaw 5% na usury na 'yon. So tingnan mo yung talagang pangkalahatan na tubo. Kahit ang gobyerno may ganun, hindi ka pwede sumobra doon. Yung inano ng batas ng gobyerno na ito lang ang tamang price. Pero pag sumobra ka doon, huli ka rin kasi usury na 'yon. So ikaw po mag-ano, hindi ko alam yung ano ba dapat magkano ba dapat interest ng pagbebenta ng cellphone. Is it 5, 10 o ano? Yung mga in general po. Wag lang kayong sumobra doon. Hindi po tayo magkakasala doon, kapatid. Basta nandun sa regular standard price po. Ang tawag doon is standard price. Yun po, kapatid. Ayan, maraming salamat, Brother Angel. At last na lang siguro ito kay Brother Wendell. Pwede po ba mag-ask kay Brother Wendell? Magkaiba po ba ang deliverance at yung breaking of salt ties at yung paglagay ng holy salt sa bahay by Rams GYT? Brother Wendell? Kung deliverance, iba yon, no? Ang deliverance ay pwede sa oppression, obsession, pero kung demonic possession na talaga, exorcism na, solemn exorcism. Bakit? Dahil para maunawaan, kung oppression and obsession ay para lang yang lagnat, no? Gamutin ng gamot para sa lagnat. Pero pag demonic possession, walang pagkakaiba na yan sa tinatawag na cancer. Kaya kung cancer, di pwede. Manghablot lang tayo ng ordinaryong doktor, yung general practitioner. Dapat doon na tayo sa espesyalista talaga ng cancer. So, yun ang pagkakaiba sa exorcism at deliverance. And then, yung breaking of soul ties, nasa aklat yan ni Father Winston Cabading. Yung malaki, itim, at yung bago, makapal na kulay blue. Yung aklat na yan, sa breaking of soul ties, pare lang ang pwedeng gumamit yan. So therefore, kung i-break ang soul ties, kailangan exorcist ang mag-assist. Yun po ang kailangan. No? Yung paglagay sa holy unexorcised salt, pwede yan sa bahay. Pero una, kailangan na-break ang consecration sa bahay kung nilagyan man yan ng mga barya sa haligi o kaya napaduguan. Na-break, na-deliverance, at biniblisingan ng pare. Yun po. Yan, maraming salamat, Brother Wendell. So, Brother Jandel, okay na siguro yun, bro? Okay, maraming salamat sa inyo. Kung wala signal diri. Okay, By the way, Brother Jando, bukas bro, debate namin ni Badaw. Badaw? Yes, Brian Badaw. Anong topic nyo? Makagawa rin ako ng thumbnail. Yes, ilan ba talaga ang tunay na Diyos? So, dalawa kami affirmative, ano siya, comparative ang gusto niya. Comparative siya. So, ilan? Ang tunay, ilan ang persona ng tunay na Diyos? Ilan ang persona ng tunay na Diyos? Okay, maganda yan, maganda. So, siya ang first speaker, ako ang second. Okay, so maganda yan, ating abangan yung yung debate pala bukas, no? Papaalam ko to kay Russia. Alam na niya, nag-post na siya ng ng thumbnail. Wait lang ha. Mahaba pila bro, sa 19 pa ang 8 PM po, sa 19 pa. Okay, sa 19. Sige, sa 19 na lang kami. Kasi yung meron kasi akong debate rin Baptist
supposedly dapat nung 29 ng gabi, kaso hindi natuloy kasi nag-move kami sa sa Lila. Kaya hindi natuloy yung sa amin ni Baptist yun eh. So sabi ko, bro, available ako bukas ng gabi. So hindi pala available kasi may debate ka pala bukas. So sa 19 na lang kami. Anong araw yung 19? Tingnan ko lang mo. Anong araw yung 19? Sunday. Ay, Sunday. Hindi pwede kasi tanong mo kay Father D, 20 bro. 20 na lang kami. 20 na lang kami. Oh. 21 na bro. 21. Sige, 21. Sige, 21 na lang. 21? Martes. Sige, 21 na lang kami. May nung Baptist. Okay. So, bukas abangan natin. May debate si Brother Junre. Manonood na lang ako niyan. At least makapag-relax tayo. So, hindi pa talaga ako makapag-set talaga ng live kasi dito kasi ganda kasi yung gumagamit ako ng mixer kasi isang patay lahat sa Zoom, microphone sa Zoom, tsaka microphone sa OBS, automatic patay agad sa may mixer. Kaso hindi magkakasya ang mixer dito. Pag ilagay ko ang mixer dito, lalong sisikip itong venue ni Brother John Paul. So, hindi rin ako makapag-live doon sa area ko kasi magulo pa background. And then, wala pa talaga yung studio na lilipatan ko. Saka na ako mag-live. Kung sakali na mag-live ako dito sa studio ni John Paul, mahirap mag-mute sa Zoom, tapos mute pa sa OBS. Mahirap yun. Kaya, tinan ko lang kung anong makakaya ko sa Pero pag okay na yung studio, pwede na ako mag-live ulit. Back to normal na tayo pag nandiyan na yung studio. Yung studio naman is sahig pa yung natatapos. Sahig at bubong. Wala pang dingding, wala pa lahat. Sahig lang at bubong yung nandyan. Kaya matagal-tagal pa talaga ito kung ito sitwasyon ko. Ganun pa man, try ko pa rin makapasok sa Zoom gamit na lang itong ni John Paul, itong kanyang laptop dito. Nag-request ako na ipaiwan na lang para at least makapasok ako, makasali ako sa live. Okay, so proceed na tayo sa ating huling mensahe. Pasalamat. Ating unahin si Brother Vicente Emiliano. Brother Vicente Emiliano. Okay po, maraming salamat po unang-una sa Panginoong Diyos at sa lahat po na sumubaybay dito at mga nagtanong, nawa po ay marami tayong natutunan ngayong gabing to. Maraming salamat po and God bless. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Vicente Emiliano. And dito na naman tayo ngayon kay Brother Wendell Talibong ng Mozambique. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live. At congratulations kay Father Winston Cabading, Order of Preachers Exorcist, na dismiss yung kasong isinampa. Amen, amen. Praise the Lord. Na-dismiss na yun sa korte, inapila sa Court of Appeals, dismiss pa rin. Maraming salamat. Amen. Amen, praise the Lord. Talagang pinag-initan si Father Cabading. Okay, doon naman tayo ngayon sa kay Brother Junre. Nasa South Korea, Brother Junre. Hindi ako makapag-play ngayon ng yung ating Brother Darwin kasi wala. Puno na tong laptop ni Jumbo, di ko na pwede pasukan. Kaya, sa tayo na bahala mag-play nun. Okay, Brother Junre, go ahead. Yan, maraming salamat Brother Jando. So yun mga kapatid, no, sana marami tayong natutunan ngayong gabi doon sa siniwalat ni Brother Angel at sa mga sagot at sa mga katanungan. Maraming salamat sa mga nagtanong
See you tomorrow po at naway maging matiwasay ang mangyayaring friendly debate namin ni Brother Brian Badaw bukas. God bless po sa ating lahat. Okay, may sinend dito si Brother Aljan. Sabi dito may nag-comment daw ganito.